maayos ang pagdaraos ng palarong pambansa sa Cebu City. Samantala, nagbabala naman ang Cebu City LGU sa mga mahuhuling mga tsuper ng taxi na overpriced kung maningil sa pamasahe ng mga pasaherong kalahok sa aktibidad. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Maya't maya ay may isinusugod ng mga atleta sa infirmary sa Cebu City Sports Center. Karamihan nagtamo ng minor injury. Kabilang dito ang basketball player ng Caraga Region na si Irvin na hindi na makakapaglaro sa mga natitirang araw ng kompetisyon. Pag block na ako, wala na balance ako pag tugdang. Wala ko mahimo kay nga abot naman kanila lang akong matubangon. Ayon sa pamunuan ng Cebu City Medical Center, nasa mahigit 100 mga atleta na ang isinugod sa ospital na nagtamo ng mga injury. Ang karamihan ay nakaranas naman ng lagnat, ubo at may 12 na pinaghihinalaan na kaso ng dengue. Most likely before they left because at least one of the delegate or one of the athletes was having fever already before they left their place. So, and then it takes 3-4 days for them to manifest. So I think most of them or a majority really got it before they came here. Sa monitoring naman ng organizers ng palarong pambansa, maayos ang takbo ng mga kompetisyon. So far, so good. We have medals already awarded during day one. The weather is quite good yesterday, although there were rains at night, but we're able to finish the football competition here at the Cebu City Sports Center. So we have less complaints or less issues being raised to the organizers, less concerns. Samantala, isang turnover ceremony ang isinagawa sa Cebu City Hall. 8 police vehicle at mga high-powered firearms ang ibinigay ng LGU sa PNP na malaking tulong para sa pagpapaigting ng seguridad sa ginaganap na palaro. Hindi naman naiwasang mainis ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nang mai-report na may mga nahuling taxi drivers na nag-overprice sa kanilang pamasahe sa ilang delegado. That's why we have exerted so much effort sa billeting quarters. We have exerted so much effort sa preparation sa atong track oval, sa atong Cebu City Sports Center, and everything. Atong police, safety, peace and order, tanan atong gibuhat. No stone left unturned. Unya, ingon ana ra day, just one or two or three or individuals nga makapahugaw sa atong gibuhat, pertig yung batia. So muna, I'm very serious about this. Dakpon yun. Sa pagpapatuloy ng mga kompetisyon ay patuloy ring naka-heighten alert ang mga otoridad sa mga billeting quarters, playing venues at sa mga pampublikong lugar para masigurong ligtas at matiwasay ang pagdaraos ng palarong pambansa sa Queen City of the South. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.